Pagbasa mula sa ikatlong sulat ni Apostol San Juan. Mahal kong kaibigang Gayo, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid kahit hindi mo kilala ay nagpapatunay na tapat ka. Nagpatotoo sila sa simbahan rin tungkol sa iyong pag-ibig. At lalong mabuti kung matulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat humayo sila sa ngalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos. Dapat natin silang tangkilikin upang tayo'y makatulong sa pagpapalaganap ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, sino mang sumusunod ng buong alindog, ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang mapagpautang nagiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat, hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon, ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan, ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ngayon pong linggong ito, tayo nasa ika-32 linggo sa karaniwang panahon. Ako, ilang araw na lang po, ilang linggo na lang. Magsimula naman po ang Adbyento at Pasko na naman. Mga minamahal na kapatid, sa atin pong mga tao, para bang normal pag nagkakamali, nagkakasala o may isang bagay na hindi magandang naganap, ang ating titingnan madalas ay yung ibang tao, no? We always look for someone to blame. Ang ating unang titingin o gagawin yung magsisika, no? Sumablay kasi ganito no? May hindi maganda nangyari kasi may nangyaring ulan, no? We would keep on blaming people and things around us. Madalas po, pag mayroong nagko-consult po sa akin, meron po nagka-counseling, no? Pag humihingi po ng tulong, madalas yan po yung unang sabihin na, "Father, ako po ay medyo hindi maganda po yung nangyari sa akin kasi yung asawa ko po kasi Father, yung anak ko, yung boss ko, Father, tsaka yung mga katrabaho ko, grabe sila sa akin, Father, kaya ako'y hirap na hirap." Oftentimes, we look on things and people around us to blame. Mula pa nung unang panahon, yan po yung ginawa din, no? Ito pong si Adan tsaka si Eva, nung sila po yung nagkasala, ang unang-unang nasabi po ni Adan, "Kasi yung babae bigay mo sa akin." Ito namang si babae ang sabi, "Kasi yung ahas, niloko ako." No? At magpahanggang ngayon, yan po yung ating gawi, ang manisi. Kung kaya nga po, madalas, tayo po ay nakatingin sa labas for reasons to blame and para ma-justify ano po ang nangyari sa atin. Pero po ngayon pong araw na ito, pinapaalanan tayo na sana
Higit sa ikaw ay maghanap sa labas ng dahilan, ng excuse para sabihin mo, kaya ako nag-fail, kaya hindi maganda yung nangyari sa akin kasi may mga bagay sa labas na parang ako ay pinagtulong-tulungan. Hindi maganda yung ginawa sa akin, no? Nung aking karanasan, nung ako ay bata, no? Some even would say, no? Yung kapalaran, no? They would blame yung kapalaran. Parang the world has conspiracy against me. Ang lahat may kasalanan kung bakit ako nagkaganito. Kung kaya nga po ang sabi sa ibang Elhelyo, higit sa ikaw ay nakatingin sa labas, ikaw ay tumingin sa loob. Sa Ebanghelyo atin pong narinig ngayon pong araw na ito, ang sabi ng Panginoon sa kanya pong talinhaga na kung merong babaeng ito na siya humihingi ng katarungan, kahit pa nga yung huwes, yung judge ay hindi makatao, hindi maayos na tao. Pero po, sa sobrang kulit, persistence and perseverance ng babaeng ito, sa huli, ibinigay sa kanya yung katarungang kanyang hinihingi. Sabi ng Panginoon, ano pa kaya ang atin pong Ama sa langit? Kung tayo mga tao, tayo bumibigay dahil sa kakulitan ng ibang tao, sige na nga, ipinagkakaloob na natin, pinapayagan na natin. Paano pa kaya ang Diyos na mahal tayo kung tayo ay merong persistence, merong perseverance, meron pong patience? Kung kaya nga po, ngayon, araw na ito, sa halip daw tayo po ay tumingin sa labas ng dahilan kung bakit tayo po ay sumasablay at hindi nagatagumpay, mas maganda tayo po ay tumingin sa loob para po ating makita ang dahilan upang tayo po ay magtagumpay. Hindi lang po ito tungkol sa paghingi. That when we pray, Lord, sige na po, bigay mo na sa akin nang paulit-ulit. Hindi po. Ito po ay may kinalaman sa how we actually live our life. Opo, minsan, we would fail. Tayo po ay, sabi nga ay, hindi magwawagi. Tayo po minsan nakakalungkot, yung iyong gusto ay hindi mo nakuha. Ikaw ay natalo. May mga tao pong ikaw ay hindi pinansin. Siguro sa trabaho hindi ka na-promote. Sa iyong pamilya siguro, ikaw ay nakagawa ng bagay na nakakahiya. No? All these things. Pero ang paalala sa atin, huwag kang titigil. Pag ikaw ay matumba, madapa o matisod, tatayo ka ulit. Yan po ang persistence and perseverance. Katunayan po, sa aklat po ng Kawikaan, yan po ang sabi, no? Yung righteous man, hindi po ito yung perfect man. But ito po yung tao na nagkamali, pero muling bumabangon. Nawa mga minamahal na kapatid, sa halip po na tayo po ay panghinaan ng loob dahil tayo po ay naghahanap sa paligid ng mga dahilan, ng mga tao na naging sanhi upang tayo po ay hindi magtagumpay. Ang paalala po ng Ebanghelyo, tayo po ay bumaling, tumingin sa loob natin at ating makita, yun pong pagtatyaga, yun pong pagpipilit, no? Yun pong sipag, no? Persistence, perseverance, and patience. Sa huli po, ito po magiging dahilan upang tayo po ay magtagumpay. Kaya, samahan niyo po ako, manalangin po tayo na nawa. Ito pong persistence na ito, itong perseverance and patience, atin pong makuha, matanggap mula po sa Panginoon, sa Kanya pong biyaya. Panginoon, napalangin po namin na nawa kayo po ay iyong samahan palagi sa lahat po ng aming ginagawa. Opo, minsan, kayo po ay hindi nagatagumpay sa aming mga pagsusumikap, pero nawa huwag kaming sumuko dahil alam namin ano man po ang aming ginagawa ay para sa iyo at kayo din sa aming mga mahal sa buhay. No, Panginoon, sa tuwing kayo po ay pinanghihinaan ng loob dahil kami po ay hindi nagtagumpay o aming hindi nakamit ang aming pong hinihingi, nawa huwag po kaming tumigil o sumuko. Nawa kami ay kumapit sa iyong paalaala na tiyaga, pananampalataya, no? At pasensya, ang lahat ng bagay ay maaaring makamit. Kung kayo po ay nagkasala, nagkamali, huwag kaming mawala ng pag-asa. Nawa kami iyong palakasin ng loob na muling bumangon at magbalik loob sa iyo. Ito, Panginoong, lahat na ito ay aming dadalangin sa iyong ngalan. Ikaw na mabuhay at naghahari, magpasa walang hanggan. Amen. At nawa pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.